So yun, welcome back to my channel, Jeff ETC TV. So ito po ay 3210. So sabi ng client natin, pag switch on daw niya, ay titigil yung printer head dito. Tapos magbi-blink-blink ng red. So yun, tingnan natin. Switch on natin, tapos tingnan natin dito sa loob. So yun, nag-move yung printer head. Sabi ni client, dyan lang yan lang daw mag-i-stop dyan. Yun. So yun, di naman nag-stop. So nag-reading po siya, di nag-stop sa center. So sabi ni client, dyan lang daw yan mag-i-stop. So baka di natin na buksan natin, tapos switch off natin ulit, tapos switch on. So naging okay siya, di ba? So try natin mag-print, baka lalabas doon ang error kung mag-print tayo. Lagyan natin ng papel, tapos bukan natin mag-print. So naka-attach na siya sa computer. So try natin mag-print ng 1 page. So yun, nag-stop na. So yun siguro ang sabi ng client. So mag-stop dito banda, tapos mag double light error. So yun, tingnan natin kung ano ang sira nito. Let's go! So ayun, ayon dito sa error na lumabas, error code 0025. So nag-search tayo kung ano ang 00025. So ayon dito, yan, inspect the CR encoder skill. So the printer head reads its position from a clear belt known as the CR encoder skill. So yung tinatawag na CR encoder skill, so ito yon, yung ito. Ayan, ito. So tingnan natin kung bakit ganito yung lumalabas na error. So nandyan naman yung encoder at saka wala namang, so yun, may nakita ako dito banda. Yan. So kung nakikita nyo, so dapat ang encoder ay nakalagay dito. Yan. Dapat dito. So may butas kasi to, dapat dito nakalagay. 'Di ba? So ilagay ko muna, tapos try nating switch off uli. 'Yun. Tapos i-transfer ko yung encoder strip. Yun. So di na natin buksan yung mismong printer kasi madudukot naman natin dito. So yun, try nating ibalik sa normal position yung encoder. Dapat dyan kasi yan. So yun, okay na. So switch on natin uli. So yun, kukunin ko lang yung camera natin. So yun, bumalik na yung printer head. Nag-reading uli. So ito nga pala ay Epson L32010.
So first time lang ako naka-encounter ng ganitong error, yung 00025. So sabi ni client, ang problema daw nito ay sabi niya may nag-check na nito, problema daw nito ay timing belt. So intact naman yung timing belt dyan, so sure ako walang problema ang timing belt, maliban kung meron ng mga bitak-bitak or malapit nang maputol. So naibalik na natin yung encoder strip. Ayun, mag-try tayo mag-print uli kung kakainin na ba niya yung papel. So wala pang error, reading yung printer head. Ayun, so normal na siya, hindi na siya nag-blink. So merong lumabas na steady light, dalawa. Tapos may lumabas dito sa monitor, nozzle check is recommended. So click lang natin OK. So yun, tapos switch off natin. Yun, switch off na. Switch on natin uli. So normal. Yan. So sabi dito ready. So yung print natin kanina, hindi ko kasi na-cancel. So yun, wala po siyang black, diba? So meron lang ay yellow, cyan at saka red. So marami na akong mga tutorial kung paano to palabasin. So ngayon, first kong gawin ay mag-cleaning muna ako isang bisis. Kung di pa rin, mag-flashing isang bisis. Kung di pa rin, mag-manual na kayo. So wag nyong i-cleaning ng i-cleaning yung printer kasi masisira yung printer head mismo. Yun. So yun. At least nawala yung error niya. So ngayon naman ay ang pangalawang error ay itong walang black. So mag-cleaning muna tayo. So yun, konting kaalaman nga pala, bago nyo i-cleaning ay lagyan nyo ng hose yung service tank nito. So kung paano yun, papakita ko sa inyo. So bago yun, iangat nyo muna yung scanner para makita natin yung yun, kita natin yung hose. So ang hose na sinasabi ko ay dito sa waste tank. Itong hose na to. Wait lang. Yan, itong hose na to. Yan, ito. Papunta yan doon sa waste tank dito. So para di mapuno yung waste tank, kailangan natin to tanggalin para di mapunta yung waste ink doon sa waste tank mismo. Yan, natanggal ko na. Diba? So lagyan natin to ng extension na hose, tapos maglagay tayo ng lagayan ng waste ink. Ayan. So ito yung hose na sinasabi ko. Tapos ito naman yung lagayan ko ng waste ink. So dito ko yan ilalagay. So ano yan, idugtong mo lang doon sa butas yung hose. So ang hose na to ay ginagamit doon sa mga CIS dati na printer, yung mga Canon. Ito na hose.
bago kayo mag undergo ng cleaning. So yun, mag-cleaning tayo. So sabi ko, isang beses lang mag-cleaning at saka kung di pa rin mag-print ay mag-flashing kayo. So isang beses pa rin. Yun based sa experience ko. Kasi pag palagi yung cleaning, mawawala yung mga print. Yung mga ink doon sa printer head. So first cleaning natin ay printer head cleaning lang. So printer head cleaning lang. So yan, cleaning na siya. Yan, cleaning. So notice natin pag nagki-cleaning kasi siya. Yun. Tingnan natin yung hose. May dadaan dyan na ink. Yan, di ba? So, kung nag-cleaning kayo, yung ink pupunta doon sa waste tank, mapupuno. Madaling mapuno yan. Yan, di ba? May mga ink. Yan. Ito yan dito. So, yan ang waste. Di ba? So, kung palagi nyo ginagamit yung cleaning, ay madali kayong magpalit ng waste pad. Tapos, posible masisira yung printer head nyo. So, may mga tutorial naman ako dyan na manual cleaning. So, ginagawa ko yan sa lahat ng model ng Epson na naayos ko. Malapit na. Tapos so yun, tapos na. So yung ginagamit natin na papel, balik natin. Print tayo ulit. So yun, meron ng black, yellow, cyan at saka red. Kompleto na. So yun lang. Daling steps lang ng pag-ayos ng mga ganong sira. So ang pinakasira talaga niya ay yun lang. Na tanggal yung encoder strip doon mismo sa nilalagyan niyang holder. Tapos wala siyang black. So cleaning lang natin isang bisis, naka-black na siya. So yun. So kung nagustuhan nyo yung tutorial natin ngayon, please don't forget to like and subscribe our channel, Jeff ETC TV. Hanggang sa muli po. Thank you for watching.